Hello mga kasesep, nandito tayo ngayon sa Marikina para i-check ang isang Taguro Line partner farm natin. And tignan na rin natin ang progreso ng farm niya kasi 1 year na daw ito. Tignan natin kung ano ang mga upgrades niya or expansion na naganap dito sa farm kasi excited din ako malaman kung ano yung mga nangyari sa kanya sa loob ng isang taon niyang pagbebenta ng crayfish. Ako po si Archie. Last year, nakita ko po ang crayfish farming at si Sir Sesep, kaya nainganyo po ako mag-crayfish farming. 3 months po akong nag-aral bago ko po tinaray ito. Nagsimula ako sa 6 na 4x8 feet na tarapal pond at isang 7x7 na tarapal pond, 2 3-layer na tarapal pond. Bakit mo naisipang mag 3-layer? Yung pwesto ko is hindi siya ganun kalaki. So ano siya, space-wise siya, sir. Then, ilan na yung mga concrete tanks mo, sir? Bali, sir, ngayon meron po akong 4 na concrete pond na 3 meters by 3 meters. Bali, itong 2 cement pond ko, sir, ito yung mga breeder ko. Dito ako nag-breed. At ito po yung mga sample ng mga breeder natin, sir. Yung babae ko, mga babae. Okay. Ito po yung lalaki ko. Ayan po, ang laki. Ano naman masasabi mo sa crayfish mo? Maganda ba? Or sa experience mo sa loob ng 1 year, sir? Mabilis lumaki? Opo, sir, kasi kung titignan ko siya is 1 inch per month ang laki niya. Lalo na kung maganda yung quality ng tubig mo. Tapos, may mga aqua plants po kayo. Bali, ito naman, sir, gaya po nung nakaraan, meron akong 2 iniimbakan ng tubig, tapos nilalagyan ko rin siya ng aqua plants. Dahil lawasa po ako, sir, mataas po yung content ng chlorine, na which is number 1 po na hindi okay sa mga crayfish, cause of death po nila. Bali ngayon, ito, ang ginawa ko dito, sir, is nag-ano na rin ako ng mga aqua plants. Dahil before, ang bilis nilang kainin, maubos, bili ako ng bili. Ngayon, ito, nilagyan ko ng lupa sa ilalim, tapos nilagyan ko siya ng tubig, saka dyan ko nilagyan mga hornworts, mga hydrilla, mga water lily, saka duckweeds, and yung azolla. Bali dito, sir, ito puro lalaki to. Meron ako dito mga more than 100 na 4 inches. Okay. And dun po sa kabila, puro babae naman po doon, na ganun din. Kaya so, dito ko nagpapalaki, sir, ng ano, no? Ng krillings, tapos magiging... pag krillings na, nililipat ko rito, tapos hanggang sa mag 4 inches. Tapos 4 out na po sila. Okay, okay. Kamusta naman ang benta, sir? Nahirapan ka bang magbenta? Or mahina ba? Malakas ba? Hindi po, sir. Bali, pagkataguro, sir, talagang yun ang hinahanap ng mga tao Magkano naman ang bentahan mo, sir, kada trio? Depende, sir, sa laki. Ang 4 inches ko na isang trio is 2,000. Tapos yung 5 inches, sir, is 2,500. So, buti, nabibili kahit mas mahal tayo sa market, sa ibang kalaban natin. Tingin mo, bakit tayo nabibilan pa rin? Kasi, sir, sa quality rin talaga Talagang hinahanap ng mga tao, sir, is Taguro. Taguro line po. Talagang makikita po na, na imported po siya galing sa Indonesia. Sir, ano ba? Nasa expectation mo bang ganito mangyari na kikita ka or mahirap o madali? Actually, sir, hindi ko nga in-expect na ganito kasi unang-una, nagbabarko ako, sir. Bali, simula po nung nag-crayfish po ako is kahit po nandito po ako sa Pilipinas, kumikita po ako. Hindi po kagaya nung araw na wala po akong crayfish. Pag-uwi ko dito sa Pilipinas, puro po palabas ang pera. Puro gastos, mga bills. Pero ngayon po, at least kahit pa paano sa crayfish, kahit nandito po ako, kumikita pa rin po ako. So parang extra na lang po yun siya na hindi ko inaasahan na napaka-okay po talaga. So, yun lang mga kasesep. Sana meron kayong natutunan and sana na-inspire kayo ni Sir Archie. And salamat nga pala, sir, sa papunta sa amin and pagtanggap sa akin dito ngayon. Ako, sir, ang dapat magpasalamat dahil sa walang sawang pagsuporta mo sa akin, sir. Pero masaya ako, sir, sa progress mo and tingin ko sa loob ng 5 taon, tingin ko crayfish farmer pa rin si Sir Archie.